Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Biyernes pagkatapos ng bagong taon. At sa diwang ito, atin munang aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon may alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa, sa kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay. Pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay.
Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak. Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na nakasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bumababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po. Sino po dito ang hindi taga Batangas? Taas po ang kamay. Sino po ang first time sa Padre Pio? Marami-rami din. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Welcome po dito sa amin, sa Santo Tomas, dito po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sino po sa atin dito ang nakakita na ng kordero? Taas po ang kamay. Kordero. Hindi niyo po alam kung ano ang kordero? Ano po ang ibang tawag natin sa kordero? Tupa. O yan. Sino po sa atin dito ang nakakita na ng tupa? Bihira. Yung nakakain na ng tupa. Yan. Medyo mahal po ang tupa. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang sabi po ni Juan, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Ito po ang sinasabi ng pari kapag itinataas ang katawan ng Panginoon sa anyo ng tinapay at ng alak. Ito ang kordero ng Diyos. Siguro po nagtataka tayo, bakit kaya kordero ang ginamit ng Panginoon? Tayo, hindi tayo pamilyar sa kordero. Ano po ang marami sa atin? Imbis na tupa, meron tayong kambing. Yan, kambing. Bakit kaya hindi na lamang kambing? Bakit kordero? Hindi po natin yan masasagot. Pero alam ninyo, sabi nila may mga nagnilay. Kasi daw po yung katangian ng kordero ay magandang katangian na siguro yun ang katangian ng Panginoon.
Kaya inihahalin tulad niya ang kanyang sarili sa kordero. At ano po ito? Kapag po pinapatay ang kordero, may malaking pagkakaiba ito kapag pinapatay ang kambing. Sino po sa inyo nakapagpatay na ng kambing? Ano po ang reaksyon ng kambing pag pinapatay? Maingay. Ano? Alam ng kapitbahay kapag kay may kaldereta. Hindi pwedeng itago kasi maririnig ng kapitbahay ang kambing. Napakaingay po ng kambing kapag pinapatay. Pero alam nyo mga kapatid, ang kordero, kapag pinapatay ang kordero, wala pong naririnig na kahit ano. Sabi nga'y gaputok man ay hindi nagrereklamo ang tupa kapag pinapatay. Tahimik. Mga kapatid, ito po ang nais kong bigyang diin sa umagang ito. Na ganito din po ang ating Panginoon. Nung isinakripisyo niya ang kanyang buhay, tahimik niyang inialay. Yun daw po ang ibig sabihin ng cross. Ano po? Cross. C-R-O-S-S. Sabi nila, Christ redeemed our soul silently. Tahimik niyang iniligtas ang sangkatauhan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito rin po ang nais kong bigyang diin at paanyaya sa ating lahat. Na sa ating mga paghihirap, pwede natin itong ialay ng tahimik. Dahil ito ang ginawa ng ating Panginoon. Ilan po sa atin kapag nahihirapan ay nagrereklamo? Ilan sa atin ang kapag masakit ang katawan at kung ano-ano pa ang masakit, gusto natin alam ng iba. Gusto natin narinig ng ating kapwa. Nagrereklamo tayo na may masakit, merong hindi tayo komportable. Ibino-voice out natin ang ating mga sufferings. Kasi gusto nating nalalaman ng iba na tayo nasasaktan. Pero mga kapatid, napakagandang ugali po na kapag tayo nasasaktan, tahimik nating iniaalay. Diyos lamang ang nakakaalam. At alam ko, ganyan po ang mga magulang. Kapag may sakit ang magulang, nasasaktan, hindi nila ipinapakita sa kanilang mga anak. Ayaw nilang madadamay pa ang iba. Dahil po ang tunay na nagmamahal, tahimik na nag-aalay ng mga sakit. Tahimik na iniaalay ang sarili. Gayon po ang tunay na nagmamahal. Yung taong nagrereklamo, yung taong gusto'y nag-iiskandalo sa kanyang mga sakit, yan po'y hindi tunay ang pagmamahal. Pero yung mga tao na talaga namang dalisay ang puso at tunay kong magbigay ng sarili, yan po'y tahimik na nag-aalay. Kagaya ng mga magulang, ng mga taong talagang pure ang intention sa isang tao, yan po'y tahimik na ibinibigay ang sarili. Hindi kailangang malaman ng iba na siya'y nahihirapan. Alam niyo po yung mga may sakit na nakaratay, ito po yung mga banal na hindi nagrereklamo. May mga ganyan pong mga naging santo. Kahit sakit na, kahit ang bigat-bigat na, ngumingiti pa rin. Kasi iniaalay nila sa Panginoon ang kanilang mga sakit. Nakikiisa sa paghihirap ng Diyos. Mga kapatid, iyan po ang paalala sa atin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Alam ko po, ang iba sa inyo, kaya narito, may mga sakit, nais gumaling. Pero ipinapaalala sa atin ang Ebanghelyo na maaring hindi tayo gumaling sapagkat hindi lahat ng sakit ay napapagaling. Pero ang pwede nating gawin para maging tahimik ang ating puso, para tayo mapanatag, ialay natin sa Diyos. Makiisa tayo sa paghihirap ng Panginoon. Si Jesus sa kanyang paghihirap ay tahimik na nag-alay. Pwede rin natin itong gawin. At kapag ito'y ating nagawa, tayo magiging banal. Yun ang isang tunay na kabanalan. Ang taong tunay na nagmamahal, nag-aalay ng sarili, ng tahimik. Kagaya ni Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose ang kanyang kalinisan esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isang labing kaidinig. Sa langit sumilay ang isang bituin, liwanag nito'y kay ningning. Nagbigay ng tanglaw sa bawat nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilang. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang talang nagniningning. Higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit ay mapapansin. O bituin natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo'y iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Doon sa bayan ng Bethlehem, isang sanggolang dumating. Higit sa liwanag ng mga bituin, ay di mapapansin. O bituing natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo'y iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Doon sa bayan ng Bethlehem, isang gabing kaidinig. Sa langit sumilay ang isang bituin, liwanag nito'y kay ningning. Nagbigay ng tanglaw sa bawat nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilang. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang talang nagniningning. Higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit ay mapapansin. O bituing natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo'y
iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos sa pagdating ni Kristo Jesus. Doon sa bayan ng Bethlehem, isang sanggol ang dumating. Higit sa liwanag ng mga bituin, minsan ay di napapansin. O bituin natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristong iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos sa pagdating ni Kristo Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bukas po, araw ng Sabado, ay ika-4 ng Enero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga nang sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya,
Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, kaunti pong paalaala sa tamang pagtanggap ng komunyon. Ang atin pong pagtanggap ng komunyon, ang kaliwang kamay, nasa ibabaw ng kanang kamay. At ito po ay ating kukuhanin ng kanang kamay at saka isusubo sa harapan ng pari at ng lay minister. Huwag na pong dadalhin sa upuan. Mga dapat po nating iwasan ay di yung pagkuha sa komunyon nang hindi po tinatanggap. Minsan kinukuha na po natin agad sa pari. O kaya ay pagbe-bless sa pari, hindi na po natin kailangan mag-bless dahil tinanggap na po natin ang ating Panginoon. Isa pa yung pakipagkumustahan sa pari o sa lay minister. Po, tatanggapin natin ang Panginoon at tayo ibabalik sa upo ng tahimik at magdarasal. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, sa ating pagdiriwang. Mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang mga rosas sa extension ng ating simbahan. Ang pulang rosas ay simbolo ng kahilingan at ang puting rosas naman po ay simbolo ng ating pasasalamat. Maraming salamat po.